Isa lang talaga yung masasabi ko dito sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Sana all merong tatay na konsentidor sa usaping confidential funds. Sumbongera kasi itong VP natin. Alam naman natin na palasagot din to sa magulang, pero sa oras ng kanyang pangangailangan, syempre, blood is thicker than water, kakampihan pa din yan ng kanyang ama. So ngayon, ito yung balita. Sumbong kasi ama ka na, Inday. Ang galing ng Politico News, no, sa mga headline. Ang tindi nila, yung pag inopen mo yung kanilang tabloid, mauhook ko talaga, nasasabihin mo, ay, gusto ko tong basahin kasi ang headline pa lang nila talagang hookable. 'Di ba? Ama ka na, Inday. Very millennial. Rudy doesn't want Sarah running for president. Alam nyo guys, very low-key ni President Digong, dating Pangulong Duterte, sa mga salita niya, pero he is promoting Inday Sara for the 2028 national presidential election. So, nafe-feel ko yan, kahit sinasabi niyang ayaw niya, pero nafe-feel ko yung willingness na gusto din ni Rudy na tumakbo itong si Inday as a president. Pero syempre, malayo pa, 'di ba? Alam nyo naman yung political career sa bansang Pilipinas, mainit malamig, sala sa init, sala sa lamig. So we do not know. Pero anyway, meron ako ipapanood na video, 'di ba? Kasi masyadong binaba nila si House Speaker Martin Romualdez dahil nga lang sa napag-usapan ng Congress, lower house, natatanggalan ng confidential funds ang OVP. Zero guys, zero confidential funds in 2024 budget for OVP, DepEd, DICT, DA at DFA. So, yung sumbongerang hitad, to be honest, sino ba naman yung gugustuhin bumoto sa isang tao na confidential funds ang laki-laki tapos nung pandemic pa? 'Di ba? Nung pandemic magkano confidential funds niya? 400 plus million wala namang mga, 'di ba? Sarado yung mga facilities doon, yung mga taga-bundok nasa bahay din nila 'yun. 'Di ba? Tapos mayroong confidential funds na 400 plus million. Tapos pandemic pa noon. 'Di ba? Kasagsagan ng pandemic. So, sa tingin nyo, mananalo yung ganong tao. Tapos, pag tinanong mo kung para saan yung confidential funds mo na yan, nasasabihin, you are attacking me. Hindi naman yan pang-aatake, VP. Nagtatanong lang kami kasi karapatan namin yun. Pera yan ng taong bayan. Diba? Mas maganda na lang yung confidential funds mo, ibigay sa ibang ahensya na nangangailangan. Well, coming from your mouth, diba? Sabi mo, hindi mo, kaya mong mabuhay kahit walang confidential funds. Eh di, go. Sinunod lang ni House Speaker Martin Romualdez yung sinabi mo. Anyway, ito na nga. Video, panoodin natin muna. Kayo mga taga-Maynila, kayo mga congressman yan, mga senador. Baka sabihin ninyo talaga kami na, hindi lang kami yung ibang mahingi na hangol kami ng pera. Putang ina. Hoy. Ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo. Nanghahamon. Find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Oh! Walang limit ang ano nila dyan. Ang pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, inaano niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. I am saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. Miss Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Gusto ko ikaw ang presidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. Laglaga na ba to? I was thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a
good candidate. Okay. Low-key. Low-key. Diba? Low-key na nagpo-promote si dating Pangulong Digong at low-key niya din na binabrag down si House Speaker Martin Romualdez. So, dahil po yan sa isyung confidential funds. So, alam nyo, guys, hindi naman to toleratable yung ang laki-laki ng confidential funds for security, ganyan, at ano natin. Pero, di ba OVP ka? Ang layo naman ng portion na narating mo. Di ba OVP ka? Tapos doon ka sa security. Bakit hindi na lang i-improve yung facilities ng ating mga eskwela? Di ba sino magtataka nun? Tapos within 11 days, 125 million nilunok ko lang. Basta-basta. So ngayon guys, there's a humor naman na alam naman daw ng kung saan ginamit yung confidential funds. So, parang early negative campaign daw ito kay Vice President Sara Duterte na pinapalabas ng mga DDS na nag-early negative campaign na kay Sara Duterte dahil may balak daw si Romualdez na tumakbo bilang presidente sa susunod na eleksyon. Well, there's no doubt naman kung tumakbo si House Speaker Martin Romualdez as a president of the Republic of the Philippines as long as 'di ba, maganda yung adhikain niya, maganda yung layunin niya, maganda yung serbisyo niya sa ating bayan. Wala naman akong issue dito kay Romualdez. Ikaw tong VP Inday, ang dami mong issue, promise. Na, 'di ba, coming from the sa post mo tambaloslos, ang hilig mong magpatol. Patola ka. Na dapat sana yung mga simple things ay pinapabayaan, 'di ba? Tapos bigla kang nag-resign sa lakas CMD kasi sumama ka sa amo mo si GMA, 'di ba? Na bumubuo kayo ng coalition to defeat, to impeach our President Ferdinand Bongbong Marcos. So ngayon, sinabi ng tatay mo, hindi ka daw tatakbo, ganyan-ganyan. Pero I know to myself, and alam mo sa sarili mo na pagdating ng 2028 national election, tatakbo ka. Siyempre may gusto kang ipamuka eh. 'Di ba? Sana nga papasukin na ni PBBM yung 'di ba? Yung taga-ibang bansa doon na para mag-imbestiga dito sa war on drugs ng tatay mo para, 'di ba? Masyado yung kinakalaban si Pangulong Bongbong Marcos. Masyado yung kinakalaban ng ating presidente ngayon na dapat sana nagtutulungan kayo pero binabasag nyo ang salitang unity dahil sa inyong mga sari-sariling ambisyon. So ngayon guys, basahin natin. Former President Rodrigo Roa Duterte is discouraging his daughter, Vice President Sara Duterte, from seeking the presidency amid the uproar caused by her spending of confidential funds. Wow! Eh guys, ang confidential funds ni Sara Duterte doon pa lamang ho sa Davao ha, as a mayor, umabot na ho ng 2.6 billion within 7 years, 6 to 7 years. So, come on, wake up, 'di ba? Ang liit-liit ng Davao. O sabihin na lang natin, city ang Davao. Pero yung ibang lugar naman, Samar, 'di ba? Walang masyadong mga malalaking confidential funds pero bumaba yung recruitment, 'di ba? Dito sa mga makakaliwang grupo. So, bakit sa'yo ganyan kalaki? Saan mo ginamit 'yan? 'Di ba? Huwag mo kami pinaglololo ko. Hindi kami pinanganak kahapon. Anyway, may putas pala yung damit ni Mima. Anyway, in an interview SMNI Tuesday night, October 10, Duterte acknowledged his daughter is perceived a strong presidential candidate for 2028. So, low-key nga na pinapromote niya si Inday at low-key din na binabrag daw niya si House Speaker Martin Romualdez. I know na nagiget nyo naman yung point ko. Inday is perceived to be a good candidate. But I'm saying now, Inday, as far as I am concerned, should not run for president. Abay, dapat lang. Baka mamaya kung ano pa yung gawin niya dito sa ating bansa. Tsaka mahirap nang bumoto ng pro-China. 'Di ba? Ngayon nga lang tayo nagkaroon ng action, yung government. Action from the, 'di ba, support from the government na tuligsayin, 'di ba, ini-encourage ang ating gobyerno, ng ating pamahalaan na pumalag tayo dito sa mga Chinese na to. So imagine, nakikipagsabuatan kayo dito sa mga Chekwa na to, samantalang, 'di ba, patay na patay ng West Philippine Sea nang dahil sa inyo. So hindi na siya bagay maging presidente. Doon pa lang sa usaping West Philippine Sea, hindi ko na gusto totally yung kanyang thoughts ukol dito.
So anyway guys, ano yung masasabi nyo? Martin or Sara? So, kayo pa din yung magdedesisyon yan. Although malayo pa yung election, pero bakit mo to inopen President Rodrigo Roa Duterte? Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.